Hi guys! Happy Sunday! Kararating ko lang dito sa bahay. Dami kong ginawa sa kabilang bahay. Naglinis, naglaba kasi sobrang ulan. 1 week nag-ulan dito sa Korea and sa ibang lugar, yung parang nagbabaha na. And thank God, ngayon Sunday, update Sunday, hindi na siya umuulan. So, doon sa kabilang bahay, nagligpit ako, naglaba, tapos nag-dryer ako ng mga damit ng mga bata kasi nga, alam mo yun, ang daming labahan, tapos maulan, so babaho yun pag hindi natuyo sa araw, kaya pinag-dryer ko sila doon, pinalabahan ko yung mga damit, tapos ako nag-dryer pagpunta ko doon kahapon, so ngayon, kababalik ko lang. And habang naghihintay ako doon, alam nyo guys, meron ako sa inyong sasabihin. Nakapag-compose ako ng song. Hindi pa ako makain na. Hinihintay ko pa yung pagkain ko. Habang hinihintay natin yung pagkain ko, ipaparinig ko sa inyo yung song, guys. Siyempre, gamit ko pa rin ang Live Your Life. Okay, ipaparinig ko sa inyo, guys. Kasi accidentally, habang nagigitara ako dun sa kabilang bahay, kasi nga wala akong ginagawa. Hinihintay ko lang yung anak ko. Tapos parang, naisip kong gumawa ng song. Wala na kasi akong alam na kanta. So, ginawa ko, gumawa na lang ako ng kanta. Ang title nga pala nitong song na to ay De Bali Na. Hindi pa to kompleto guys. From time to time, binabago ko tapos dinadagdagan ko. Pag naka-finalize ko na to, ipaparinig ko sa inyo ulit. And magagawa ko ng cover. Cover pa tawag doon? Ako yung original yun eh. Magagawa ko ng video. Okay, it sounds like this. Akala ko'y tayo na, yung pala'y meron kang iba, iniwan mo nag-iisa. Is the song that I composed. Maganda ba? Bruh. Parang siya, ang kwento niya is, yung ex niya, pinagmukha siyang tanga. What? Yung akala niya talaga sila na. Sa bandang uli, meron palang ibang girl na gusto siyang pakasalan or meron pala siyang ibang girl na gusto. Tapos, yung girl, naiwan na mag-isa. Tapos, nagmukhang tanga. So, syempre, diba? Tayo, minsan natututo tayo sa mga failure or sa mga broken heart. Bruh. Puso. Diba? Minsan natututo tayong lumaban. Siyempre, alam natin masakit kapag sino ba yun na broken heart dyan na hindi makamove on. May mga ganun talaga na kahit ang tagal na lumipas ng panahon, nararamdaman nyo pa rin yung sakit. Ito yung parang wake up call.
Oh, 'di ba? Na kailangan hindi kayo magpamukhang tanga. Huwag kayong umasa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kasi magiging masaya pa rin naman kayo. Oo, that's it. Teka lang, nandiyan na daw yung pagkain ko, guys. Tama, sakto. Sandali lang. Nandiyan na yung pagkain ko. Order ako ng ganda, parang laki ng rice ko. Oh, plain rice. Meron mga side dish. Masarap pa yung mga side dishes na. Minsan kasi may hindi masarap. Hindi ko na binubuksan. Tinatapo ko na diretso. Pero ngayon, gutom ako. Sarap. Sibuyas. Mahilig ako sa sibuyas. Ang side dish sa Korea is panjang. Hindi mabuksan. Ayaw pa kain. It's kaktugi kimchi radish. And this one is kimchi. Ang in-order ko nga pala is buto-buto. Rice slide. Guys, look at the buto-buto. Hanggang bukas ko pa to. Ang daming buto-buto. Sarap ng sabaw. Bruh. Maalat. Alam nyo guys, dito sa Korea, yung buto-buto, marami pang laman. As in, literal sa atin, pag sinabing buto-buto, puro buto. Pero look at this guys, oh, dito sa Korea, ang buto-buto, sobra daming laman. Talagang daming laman. Oh, first bite. Alam niya guys, bira lang ako kumain ng pork. Supposed to be ayokong kumain ng pork. Kaso wala nang bukas na ibang restaurant kasi late na. So, kahit ayoko ng pork, napilitan tayong kumain ng pork. Last month pa yung last na kain ko ng pork. Buto-buto rin yun, yung sa vlog ko. Yun yung last na kain ko, tapos ngayon ulit. Parang, nagyaya kasi yung kumain ng buto-buto. Naisip ko, sige, magbuto-buto ako ngayon. Sarap guys. Sorry, sira ang diet. Baka nagtataka kayo bakit mag-isa lang ako dito sa bahay. Kasi yung anak kong babae, bakasyon. Tapos nag-part-time siya. Tapos yung part-time niya, doon sa malapit sa dati namin tinitirahan. So, sa bahay ng mga bata. So, doon siya nag-stay sa tatay niya, kasama si Banok. Kaya wala, mag-isa ako dito. Siguro mga 1 month ata siya doon. Alam mo, hindi na sana nga ako kakain. Kasi parang tinatamad ako, kaso gutom ako. Piling ko hindi ako makakatulog pag hindi ako kumain. Simula nung nakapunta ako dito sa Korea, guys, alam niyo, ang bilis kong kumain. Mga Korean kasi, as in 10 minutes, or wala pang 10 minutes, tapos na kumain, or 5 minutes nga lang minsan. Pero kung dati nung nasa Pilipinas, talaga 20 to 30 minutes ako kumakain. Hindi ko alam bakit ngayon ang bilis-bilis ko nang kumain. Mas malakas ba akong kumain? Hindi ko alam bakit pag sa Pilipinas ang tagal kumain ng mga tao.
Hindi lang kain yung ginagawa sa Pilipinas eh. May kasamang chismisan, nood TV, tapos nakatunga nga na sa TV na habang kumakain, o kaya may ginagawang iba, diba? Ganun sa Pilipinas eh. Dito kasi pag sinabing kain, kain lang. Ako lang yung kumakain dito na nagsasalita, nagbablog. Mga vlogger lang yung nagsasalita habang nagkakain. Dito sa Korea, pag kain, walang usap-usap, talo-talo. Kanya-kanyang tayo. Pagkatapos, alisa na. Tsaka dito sa Korea, meron din silang kultura na pagkakain kayo, ang mga matatanda yung nauunang kumukuha ng kutsara or maghawak ng kutsara bago kayo kakain. Mauunang kakain yung matatanda, especially lalaki or tatay. Pag nakuha na yung kubyertos, kumain sila, saka ka na kakain. Ganun yung manner dito sa Korea pag kakain. Pag magkakasama kayo sa lamesa. Magliligpit tayo. Inom muna ako soft drinks. Ilang araw akong hindi nag-inom ng kung ano-ano. Kaya ngayon, payagan nyo na ako. Sunday naman. Inom ako ng cola. Ito na lang yung natira. Bagong bili ko to eh. Ay, sayang naman. Kaya pala pag-apa ko dun kanina, basa-basa. Sabi ko, ano to? Bakit may ano? Tapos binuksan ko yung ref. Okay naman na. Ano pala, natapon yung cola. So guys, ligpitin ko lang to and babalik ako. Kaya pala basa. Natapon yung cola. Tingnan yan nangyari sa Coke. Ayan o, nangalat siya dyan. Ito yung ginawa kong kimchi. Ito, kimchi. Ay, puro kimchi laman ng rep ko guys. Kimchi is life. Ang dumi ng rep ko. Okay, go. Ang kimchi. Okay, go. Tapos, ang mga side dishes. At ilagay natin ang ulam. Yun. Yee! Tapos, hugas tayo ng plato. Isa lang naman yung pinagkainan ko kaya mabilis lang tayo makakapaghugas. Gusto tayo maghugas ng plato. Tapon ko lang yung basura guys. Napagod ako umakyat ng hagdan. 11 na pala. Kailangan matulog na ako maya-maya. Kailangan ko nang matulog. So, mag-i-skincare muna ako. Tapos, mag-ihilamos na lang ako bago matulog. So, mabilisang massage muna tayo. Para nakababad yung test ko habang nagtutupi ako ng damit. Ayan. This one is the massage. My secret kung bakit pretty. Ito guys is yung ginagamit kong pang massage. Ayan. Ang tawag din is cupping massager. Ayan. Iganyan mo lang siya sa fascia. Ganyan. Pataas. Isasak nyo ang inyong pes pa ganyan. Paakyat. Sinisip-sip nyo guys. So yung pes natin, aakyat siya doon. Maglilip siya. Sa unang gamit nyo guys, magkakaroon ng parang pasa-pasa. Anong bang tawag
dito nila. Parang bindusa. 'Di ba pag sinipsip mo ng ganyan, parang magkakaroon ng parang pasa dito. Huwag niyo tatagalan kasi magningitim. So, ganyan lang. Ganyan. Tapos dito. Kasi sinisip-sip niya na paakyat, ganyan. So, nagkakaroon ng lifting effect. Oh, diba? Okay. Saka napansin ko guys, yung eye bag ko. Medyo nalilesen siya. Kasi nga nalileft siya. Pansin nyo medyo bumata ako. Guys, pag gagamit kayo na itong tapping massager, kailangan meron kayong cream or serum or serum, whatever. Akong gamit ko tong collagen collagen cream ng Infrani. Yan, yung brand ko. Naubos na yung aking pang skincare na Infrani. So, nagtry akong bumili. Meron akong bagong biling isang set and itatry ko siya kasi collagen din siya. So, yan. Imamassage natin sa leg. And then, meron siyang cream or mas yung sanction niya. Unlike kapag walang oil. Mahina lang siya. So, talagang dikit na dikit siya hanggang dito. From your jawline, paakyat sa inyong tenga. Tapos, from dito sa eye bag, pataas sa kilay. Ganyan. Hanggang kilay, itataas nyo para sa end ng kilay nyo. Doon yung hanggang doon yung iaakit. Yan. Para yung eye bag is tapos ito, kasi meron tayong line dito pag tumatanda na, 'di ba nagkakaroon ng line, ayan bumabagsak na siya. So nung before kong gamitin to, as in dito malalim na yung dito ko. Pero ilang gamit ko neto napansin ko talaga na siya umakyat. Nag-half-bath lang ako kasi late na. Natamad na akong maligo. So, ipagpapatuloy na ng ating skincare. Itong dalawa na to, ito yung gamit ko dati. Ngayon, wala na siya. So, bumili ako ng panibagong pang skincare. Ang pangalan niya is pomegranate. Oh, diba? Pangalan pa lang. Alam mo nang maganda sa face. Kasi, made from pomegranate or Songyu sa Korea. Yung Songyu sa Korea is talaga nakakapaganda. Oh, 'di ba? Nakakapa-pinky, reddish, pinkish ng lips or face. Kaya kita mo red siya, 'di ba? Kasi yung pomegranate yung ingredients niya sa paggawa, and it's made from pomegranate collagen face toner. Ng texture niya. Oh. Oh, diba nakikita niyo guys? Manipis lang siya, manipis. Hindi siya makapal sa balat o mabigat. Very light lang siya. Tapos watery siya. Parang mamomoisture talaga yung mo. Ang bango pa. Eto, next naman, try natin tong moisturizer. Oh, yung moisturizer is medyo makapal yung texture niya. Parang lotion. Pero, same lang siya ng amoy. And, parang ganda niya.
Okay, try natin. Meron siya guys, dalawang maliit para pag nagta-travel kayo, meron kayong dala. Unahin natin yung toner. Ang bango niya. Pag nag-a-apply kayo guys ng mga moisturizer sa mukha or cream, kailangan daw paakyat yung pahid nyo para hindi na yung balat hindi bumabagsak pataas, para nagli-lift light lang, kasi pag ginawa mo babanat naman pataas tapos babagsak din siya, so kailangan light lang siya, huwag masyadong i-push. So try naman natin tong moisturizer. Kita nyo ba? Very watery. Parang nakaka-moisture talaga siya. Glass skin. Ang pinagkaiba nga lang nito guys is wala siyang kasamang set na cream. Okay lang kasi hindi naman ako mahilig maglagay din ng cream. Pag nagmamassage lang. Tingnan nyo guys. Oh, ang dami niya pa. So guys, ito yung ating pomegranate and collagen skincare special set. Diba? Kayo na magosga. Bruh. Ang ating sikreto kung bakit ang aking skinla ay gumaganday. Iba yung before and after. Ito yung after niya. Baka sabihin niya naman GGS ako. Gandang-ganda sa sarili. Anyway, that's it for today's video na naman. And salamat sa mga supporters ko dyan. Especially kay Bestie Ina. Thank you sa support, Bestie. Lagi kang nakasuporta. Lagi kang nagko-comment. Lagi kang nanunood ng vlog ko. Thank you so much sa inyo, sa family mo. Kay Sasha, kay Tintin, kay Daddy Seji, Daddy Seji ng Japan. Salamat sa inyo lahat. Ayan, hindi ko na kayo isa-isayin. Alam nyo na. Ay, shoutout kay Darwin as a baby. Ayan. Bye guys, and that's it for today's video. And don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next vlog. Bye!